hayop, yung pagpaakyat siya ng bundok, 4 ang paa. Pagpababa, 3 na lang. Sumisibis ko lang, pambihir. May hayop bang gano'n? Pagpaakyat ng bundok, 4 ang paa. Pagpababa, 3 na lang. Ang dami kong binasa tungkol sa hayop. At kung may kanyang hayop, sabi niya, dapat alam ko yan. Isip siya, sabi niya, bakit hayop na gano'n? Hayop naman tanong yan. So, isip siya, sabi niya, ito na, $100. Hindi ko alam ano sagot yan. Sabi niya, laki, okay, thank you. Sundulong din, sandali, anong hayop yung pagkaakit ng bundok? 4 ang paa, 3 na lang. Hindi ko alam, ito rin yung $5, oh. Okay, tanong, magkano kinita? Kung kita lang $90, ano? Pero sa totoo lang, minsan kasi may mga tao mayabang. Feeling niya, alam niya lahat ng bagay. Feeling niya dahil marami siyang nabasa. Feeling niya dahil marami siyang natapos ng kurso. Napakagaling niya na alam niya na lahat ng bagay. Yun ang nakakatakot. Napakahalaga na dapat natin makita na anumang talento, anumang galing, anumang mga bagay na mayroon tayo, lahat yan galing yan kay Lord. At ibigay din natin, gamitin din natin para kay Lord. So give to Jesus what we have. At ganoon yung bata. Sabi ng Romans chapter 12 verses 1 to 2, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies in living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. So dito, mapapansin natin sa Romans chapter 12 verse 1, sabi niya na, brethren, by the mercies of God, to present your bodies in living and holy sacrifice to God. So, ibig lang sabihin, itong ating katawan, itong ating buong pagkatao, itong ating buong sarili, ay ihandog natin ng buong buo sa Diyos. Galing kay God ito, ibigay natin para kay God. Sabi ng isang quotation, we cannot give our hearts to God and give our bodies for ourselves. We cannot give our hearts to God and give our bodies for ourselves. Hindi talaga pwede. Hindi pwede sasabihin mo, Lord, yun ang puso ko, pero yung katawan mo, gagamitin mo sa muli. Yung katawan mo para sa iyo. Pag sinabi mo, Lord, ang puso ko sa iyo, ang buong buhay ko sa iyo, ibig sabihin, pati katawan mo, ni Lord yan. No? So give to Jesus what you have. Pangatlo, obey what He commands. Obey what Jesus commands. Sino sumunod dun sa kwento? Doon sa John chapter 6. Una ang bata sumunod. Nung kinuha ni Andrew yung 2 isda at 5 tinapay, sumunod yung bata. Binigay niya yung 2 isda at 5 tinapay. Tama ba? Tapos sino pa sumunod dun sa kwento? Yung mga alagad. Nung sinabi ni Jesus na paupuin niya mga tao. At pinaupo ng mga alagad ng mga tao. At pagkatapos doon na nagkaroon ng milagro. Anong ibig sabihin nun? Kung hindi sumunod yung bata, kung hindi sumunod ang mga alagad, wala silang makikita ng milagro. Tama ba? Ganoon din si Peter. Kung si Peter nakita niya si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig, at sabi ni Peter, Panginoon, kung ikaw nga yan, hayaan ang pumunta ako. Nung sinabi ni Jesus na halika, kung hindi sumunod si Pedro, nagsimula na siya bumakbang, hindi magkakaroon ng milagro. Tama ba? Yung lumpo, nung sinabi ni Jesus na buhatin mo ang iyong higaan, tumayo ka, kung hindi sa sumunod sa sinabi ni Jesus, hindi ka rin makikita yung milagro. Ganoon din sa buhay natin. Kung hindi tayo susunod sa salita ng Diyos, kung hindi tayo susunod sa sinasabi ng Biblia, kung hindi tayo susunod sa sinasabi ni Jesus, hindi natin makikita ang paggalaw at pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 22, and whatever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do the things that are pleasing in His sight. Napansin mo? Ano bang bagay na hinihingi natin sa Kanya, natatanggap natin kasi sinusunod natin ang Kanyang mga utos at lumalakad tayo ng nakalulugod sa Kanya. So mapapansin mo, kaya lang natin natatanggap yung ating mga hinihingi kasi merong tinatawag na obedience. So kung isang mananampalataya ay marunong sumunod sa salita ng Diyos, naniniwala ko, isang araw makikita mo yung pagpapala ng Diyos. Pero huwag tayong sumunod dahil sa pagpapala. Sumunod tayo kasi mahal natin si God, gusto natin siyang bigyan kaluwalhatian, at ganoon ang ating motibo, yung blessing darating yan.
Minsan may tatlong babae na nag-aaway magkakapatid. At ang pinag-aawayan nila yung Barbie doll. So sabi nito isa, akin yan. Ako nakakita yan eh. Tapos sabi niya, hindi ako nakakuha eh. So nakikita sila yung tatay nila, ano problema eh, ba't kayo nag-aaway? Sabi, ano problema niyo? Sabi ng isa, kasi putay, ako nakakita eh. Nakita ko sa malayo. Kaya lang, pinatin niya ako, kaya nadaka ako eh. Hindi tayo, ako nakakuha eh. Ako nakakuha eh. Sabi ng isa, hindi tayo. Ako talaga eh. Akin yan, ako una rin nakakita. Hanggang sa nag-aaway na sila kung kanino talaga yun. So sabi ng tatay, akin yan. Itong Barbie doll na ito, mapupunta ito kung sino pinagmasunurin sa nanay niyo. Yung mga bata nalungkot. Bakit kayo nalungkot? Kasi tayo sa'yo na yan. Pinagmasunurin kay nanay. Okay, anong lesson meron doon? Anong lesson? Sabi niya, kung sino pinagmasunurin sa kanya mapupunta itong Barbie doll na ito. Hindi ba pwede natin i-apply sa spiritual? Kung sinong mananampalataya na pinagmasunurin kay God, yun ang isang tao, isang araw, pagpapalaki ng Diyos. Minsan kasi tayo mga Christians, di ba? Minsan susunod lang tayo pagkalinggo o pagkakalimbawa, Huwebes, nakakakinig tayo ng salita ng Diyos. Pero kumusta yung Biyernes? Kumusta yung Sabado? Okay, linggo, mag-a-attend na naman tayo, makakarinig na naman tayo. Kumusta naman yung Lunes? Kumusta yung Martes? Kumusta yung Miyerkules? Yung obedience, hindi lang ito pang isang araw. Hindi lang ito pang 2 araw, kundi yung obedience kailangan tuloy-tuloy. Sabi ng iba, hindi, Kuya Anthony, konti lang naman eh. Konting mali lang naman, konting sin lang naman. Baka pwede na yun. Konting mali lang, baka naman papayagan na ni God yun. Tandaan natin, kahit maliit na kasalanan yan sa harap ni God. Example, pasensya na kayo, may hindi ka kwento. May isang babae na minsan ay meron siya boyfriend. Yung boyfriend niya ay nasa ibang bansa. Ngayon itong lalaki, pauwi na siya. Mga 2 weeks na lang. So ginawa niya, sumulat siya sa kanyang girlfriend. At sa kanyang pagsulat, bago siya sumulat, sabi niya, ano kaya pwedeng verse na i-share ko sa kanya na magpapaalala ng aming pagmamahalan. So isip siya, ano kaya verse na maganda? Pinaalala niya yung 1 John 4:18. Kasi sa 1 John 4:18, ayan, sabi diyan, there is no fear in love. Walang takot sa pag-ibig. So sabi niya, ito maganda ito. Maganda ito, magpapaalala ng aming pagmamahal sa isa't isa. So nangyari, nung napatingin siya sa relo, kasi nung panahon na yun, hinuhulog pa yung kanyang sulat, malapit na magsara yung yung uhulog niya ng sulat. So sabi, nagmadali siya, sulat. At nung sumulat, yung pinadala. Actually, hindi alam ng babae na uuwi siya. So surprisahin niya. So sinare niya, gusto niya i-share niya, so nagmadali siya, kasi nakita niya, parang alangan nila, so naipadala yung sulat. So pagdating niya, sinurpresa niya, pumatok siya sa bahay ng babae. At pagkatok niya, ito na. Siyempre, sigurado, inisip niya, tuwan-tuwa ang babae. Alam mo na makita, nung binuksan yung pinto, nakita siya, galit na galit yung babae. Sinisipa siya, sinusuntok siya, sinasampal siya, sinasabulukan siya. Sabi niya, ano problema? Ano kasalanan mo? Sabi ng babae, kasalanan mo? Sabi ng lalaki, hindi masimulakat pa nga kita. Nag-iwan pa ako ng verse sa iyo. Kaya, tapos nagagalit ka sa akin. Sabi ng babae, kaya nga kita sinisipa dahil sa verse na iniwan mo sa akin. Ano yung bakit? Kasi verse na gusto iniwan, 1 John 4:18. Ang problema, kamamadali niya, nakalimutan niya yung first. Naging John 4:18 na lang. Alam mo yung John 4:18? Sino yung kabisado ng Bible? Ito yung John 4:18. Nabasa mo. Sapagkat di man na naging asawa mo. At ang kinakasawa mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Kung kayo babae, natutuwa kayo, iiwan kayo ng verse ng boyfriend ninyo, tapos yun yung verse. Diba? Sakit. Ano ibig ko sabihin? May asawa na ako 5. Ba't sino niyo? Ano lang yung nawala? First, hindi ba ang laki ng epekto? Nawala lang yung first, ang laki na ng epekto. Ganyan ang kasalanan. Huwag mong isipin na maliit lang ito, hindi lang ito, meron pa rin yung epekto sa harap ni God at sa buhay natin. Okay? So mahalaga, obey what Jesus commands. Na huwag natin isipin na, konting mali lang, konting kasalanan lang, huwag. Ang mahalaga, yung obedience sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat araw ng ating buhay. Okay? Sabi ng isang quotation, my concern is not whether God is on our side. My greatest concern is to be on God's side.
For God is always right. Yan ang sabi ni Abraham Lincoln. Sabi niya, ang concern ko, hindi naman yung si Lord nasa tabi ko, kakampi ko. Hindi, ang concern niya, sabi niya, ako ba kakampi ni God? Oo, kakampi tayo ni God. Ang tanong, sa ating pamumuhay ba, nagpapakita ba na tayong kampi sa gusto ni God? Kampi sa kalooban ni God? Baka naman sinasabi natin, kakampi natin si God, pero yung buhay natin, kakampi sa kanila. Tama ba? So yun lang ibig sabihin dito. Then pang-apat yung panghuli, conserve the results. Conserve the results. Alala niyo sa kwento, matapos pakainin ang 10,000 mahigit na tao, anong sabi ni Jesus? Tipunin ninyo mga natira. At ilan ang natipon? 12 basket, no? 12. Sabi, talagang binabasa ko ito, iniisip ko, buti na lang sa Israel nangyari yun. Kasi kung sa Philippine setting, nangyari yun. Halimbawa, may sobra 12 na basket. Di ba mga Pilipino? Pag may natin ng 12, anong gagawin ng mga Pilipino? Lord, pwede ba pamit-bit? Lord, may plastic yung asawa ko, naiwan ko po doon. Yung tatay ko, yung nanay ko. Pero syempre, 12, no? Kung baka pinapakita lang ni God, sa mga pagpapala, sa mga biyaya, sa blessing na tinatanggap natin, napakahalaga na maging mabuti tayo steward. No? Dito sa Genesis chapter 41, verses 34 to 36. Pwede ba natin sa basahin ng sabay-sabay? Ito na sa kagalabunan ko. 1, 2, 3. Let Pharaoh take action according over the search of the land. Let Ayan. Naalala niyo ba yan? Kaninong kwento yan? Alala niyo? Kay Joseph. Alala niyo yan yung pinaliwanag ni Joseph yung panaginip ng Pharaoh na wala makapagpaliwanag. Kasi sinabi ni Joseph, ayon sa paliwanag, doon sa panaginip ng Pharaoh, merong darating na 7 taon ng kasaganaan, mahal na hari. So napakahalaga at merong susunod na 7 taon na tagutom na walang kakanin. So sabi niya, mahal na hari, sa 7 taon ng panalagana sa Egypt, maglagay tayo ng malalaking imbakan. O anong tawag doon? Stonehouse. Malalaking ano? Dega. Vines. Ayan. Ayun, basta malalaking mga gusali marahil na pwede natin patimbakan ng ating mga ani sa loob ng 7 taon. Para sa ngayon, pagdating ng 7 taon na gutom, may pagkain sa buong Egypto. Kaya mahal na hari, magtalaga kayo ng isang tao na mamamahala dyan sa mga pagkain na yan. Ang sabi ng Pharaoh, dahil ikaw ang binigyan ng karunungan, ikaw ang mamamahala sa mga bagay at ikaw ang pangalawa sa pinakamataas sa Egypto. So napansin niyo, ibig sabihin sa dami ng mga pagpapala, napakahalaga na dapat maalagaan yung mga blessing na yun. Kasi minsan sa buhay natin ganyan din. Dumarating tayo sa time ng maraming blessing, maraming biyaya ni God. Pero ang tanong, yung mga blessings na yun, minsan, one day pinira tayo. Yung bang pagdating ng blessing, gastos dito, gastos doon, dumarating yung panahon ng kaputom. Dumarating yung panahon ng emergency. Kaya nga naalala ko dati isang artista na narinig ko minsan, sabi niya, akong ginagawa ko, pag meron akong blessing na ginagawa ko, meron na para kay Lord, para sa kuryente, para sa telepono, tapos yung 20% ng savings ko na yan. At tapos ito po, ano yung matitira? Ito yung pagkakasyahin ko sa isang buwan, ano ba ang aking mga kakainin. So meron na akong nakatabi na 20%. Alam niyo tayo, mga Pilipino, yun ang problema natin. Hindi tayo marunong mag-ipon. Kaya di ba, madalas sinasabi niyo pa po, ang gagaling natin pagdating sa sale. Pag nakalilig tayo ng sale, nakakita tayo ng sale, bili tayo ng bili, na mga bagay na minsan di naman natin kailangan. Alam niyo, ayon sa mga Hapon, sabi ng mga Hapon, kapag kada ikaw ay bumili ng isang bagay na hindi mo kailangan, binibenta mo yung darating mong pangangailangan. Tama ba? Pag bumili ka ng isang bagay na hindi mo kailangan, binibenta mo na yung darating mong pangangailangan. So, ibig sabihin, dapat yung perang yan hindi dyan napunta. Dapat yung perang yan naitabi para sa darating na pangangailangan. So, kung titignan natin, nais ni God na tayo bilang mga mananampalataya, kailangan tayo magsabi. Kailangan tayo mag-ipon.
no? Conserve the results. So kung titignan natin, yung title natin, Give Our Best to God. Siguro nais ko na lang mag-end sa kwento ng isang, hindi ko alam na i-share ko lang po sa inyo. Pasensya na kayo kasi makakalimutin ako. May matanda na kasi. Matanda na kasi mga nakikinig sa akin. Nagdabay kayo. May isang babae, may isang babae ito kong lumato. At siya ay may dalawang anak. May dala-dala. Yung isa buhat-buhat niya, batang babae, masasakitin. At yung isa ay batang lalaki, medyo mataba, malusog, at guwapo. Ito babae ito yung Indian, no? Taga-India. So ito babae ito umiiyak habang naglalakad, buhat yung anak na may sakit, at kasama yung anak na mataba, na batang lalaki, na may itsura. Ito babae ito, naiyak na iyak, pupunta ito sa isang tulay, na kung saan sa ilalim ng tulay nandun yung ilog. At yung ilog na yun, nandun yung mga buwaya. Kasi ayon sa kanilang paniniwala, pagka ikaw ay mayroong malalim na problema, pag ikaw ay naghandog ng anak mo sa buwaya, yung problema mo bigyan ng solusyon. Kaya itong babae nito, na may dalawang anak, kasama isang anak at buhat ang isa, papunta siya dun sa ilog na yun, sa tulay na yun, para maghandog ng kanyang anak. So nakita siya ng isang missionary. So sabi ng missionary, saan ka pupunta? Anong gagawin mo? So sabi ng babae, pupunta ako dun sa ilog, sa tulay, at maghahandog ako ng aking anak. Sabi ng missionary, hindi totoong Diyos yun. Si Jesus ang totoo. Si Jesus ang totoo. So yung babae, hindi nagpapigil. Hanggang sa yung babae yun ay pumunta doon sa tulay at hindi na napigil ng missionary. So, yung babae naghandog ng kanyang anak. Makalipas ang ilang oras, nakita sila ng missionary. At nagulat yung missionary. Kasi nung nakita niya yung babae na may dalang anak, nang una nakita niya buhat yung anak na masasakitin, at yung anak na lalaki ng mataba at medyo itsura, nagulat yung missionary kasi ang buhat-buhat ng babae ay yung masasakitin. At ang inihandog, yung lalaki na malusog at may itsura. Lumapit yung missionary. Hindi ba naghandog ka ng anak mo sa Diyos mo? Oo. Bakit ang inihandog mo? Yung anak mong lalaki na mataba, may itsura, at hindi yung may sakit at kaya't na anak mong babae inihandog mo. Alam mo sagot ng babae? Alam mo kami, pag naghahandog kami sa aming Diyos, ang ibinibigay namin yung pinaka-best. Ano ang inihandog namin sa Diyos namin, pinaka-best. Hindi naman totoong Diyos yung buwaya. Ang totoong Diyos, si Jesus. Tayo bilang mga Christians, hindi ba nakakahiya tayo? Kasi nga, malapit siya sa kanyang Diyos, hindi naman totoo yung Diyos niya, pero binibigay niya pa yung best niya. Tayo pa kaya bilang mga Christians? Hindi ba mas dapat tayo na magbigay ng ating best para sa totoong Diyos, si Kristo Jesus? So sana, sa ating buhay, anumang talento, anumang galing, anumang mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos, at higit sa lahat yung ating buhay, maibigay natin ng buong buo bilang handog para sa Panginoon Diyos. Okay? Manalangin po tayo sa galing. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat tinuruan mo kami ng aral mula sa isang bata na nagbigay ng 2 isda at 5 tinapay. Lord, tulungan mo din kami na makita namin kung ano meron kami. Kung ano mga talento, ano mga galing, ano mga bagay na binigay mo sa amin na pwedeng makatulong at maging blessing sa iba. Tulungan mo rin kami, Panginoon Diyos, na mga bagay na mayroon kami ay maihandog namin para sa iyo. At gamitin namin ang lahat ng ito para sa kaluwalhatian ng pangalan ko iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na matuto kami sumunod. Na anuman ang iniutos sa amin, matuto kami sumunod, Panginoon, sa iyong salita. At maging kakalakan ng aming puso ang sumunod sa iyo. Hindi kami sumunod dahil papapalain mo kami, kundi susunod kami dahil mahal ka namin, Panginoon. At nais ka namin na bigyan ng kaluguran sa aming mga buhay. At tulungan mo rin kami maging mabuting steward na ano mga pagpapala na binibigay mo sa amin ay maggamit namin ng tama, Panginoon Diyos. Panginoon, narito ang aming buhay, narito ang aming sarili, narito ang aming buong pagkatao, inihahandog po namin ito sa iyo, Panginoon Jesus. Gamitin mo ito sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Salamat po, aming Ama.
Aming Ama, pinapadalangin po namin si Balbong na sa oras na ito'y meron pa pong karamdaman. Lord, hinihingi po namin na ang kamay mo na mapagpala, ang kamay mo na makapangyarihan, Panginoon, ang siya po din yung iaabot sa anumang bahagi ng katawan niya na may karamdaman, at ang kagalingan, ang kalakasan, ang kalusugan na nagbubula sa iyo, ang ipagkakaloob mo Diyos sa Kanya upang muli, Panginoon Diyos, ay magamit at makasangkapan mo siya sa kaluwalhatian ng pangalan ko ninyo. Aming Ama, pagpalain ng bawat isa, ano man ang kanilang pangangailangan. Ikaw ang nakakaalam nito. Sagutin mo, tugunin mo, ano man ang kanilang mga hinihingi sa iyo. Salamat po sa iyo muli ang papuri, ang pagsamba, ang pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, God bless you.